Magandang tanghali po sa ating lahat at katulad po ng dati, hayaan po ninyo na pahintulutan ninyo ako na samahan kayo sa inyong pananghalian ngayong first Monday of the month, July 7, unang Lunes po ng buwan ng Hulyo at kagaya po ng ating pamagat ngayong araw ay ang ating pahayag ng PCCI. Yung PCCI ho mga kababayan ay yung Philippine Chamber of Commerce and Industries. Ito po yung pinakamalaking samahan ng mga negosyante dito sa ating bansa. At hindi lamang negosyante, hindi lamang mga kapitalista, hindi lamang mga mamumuhunan, kung hindi nagbibigay din po sila. Sila rin po yung isa, kung hindi man pinakamalaki na employer dito sa ating bansa. Pag nagsama-sama po yan, napakalaking grupo po niyan. At yun nga ho, ito ay pinadala rin sa akin ng aking kaibigan na nais kong batiin, si kasamang Chito Fuentes. Pinadala po niya sa akin ito kagabi at aking pong shinare ito sa aking pahina, yung pinost po ng PCCI. Ang sabi po ng PCCI, ang buod po ng kanilang naging pahayag ay tungkol po ito sa anomalous, illegal, invalid, immoral, and most especially unlawful and unconstitutional 2025 national budget. Sabi po ng PCCI, yung pangulo po nila mismo, source of corruption. Yan po ang naging pahayag ng PCCI, ang kanilang pangulo. Malinaw po yung sinabi, source of corruption. Source of corruption ang 6.326 trillion pesos budget ng ating bansa ngayong 2025. Ito po ay ayon sa kanilang pangulo, si PCCI President Yunina Mangyo. Si Madam Yunina Mangyo, ang pangulo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Marami po ang nagmensahe sa akin. Batiin ko lang muna si Pamela Rica Blanca, maayong udto, Attorney Vic. Kay Dave B. Ibanez, magandang tanghali po, Attorney Vic, watching from Santa Rosa, Laguna. Marami pong salamat. Kay Gina Dumali, maupay na udto, Attorney Vic. Kay MJ Page or Page, hello Attorney, watching from the United States of America. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at pakikisa dito sa ating ginagawang pagla-live. Kay Divine Bacani, hello Attorney, watching here in Hong Kong. Kamusta po ang weather sa Hong Kong? Maulan pa rin ba at mainit? Kay Kiko Dumlao, Kiko, paano sumali sa Maisog? Tingnan po nyo, magpunta po kayo doon sa official page ng Hakbang ng Maisog. Meron po naroon na digital form para po ay makasali kayo at maging miyembro ng Hakbang ng Maisog. Hindi po tayo political party. Ito ay po isang social movement na nananawagan for transparency, accountability, peace, and security. At pagbati rin sa lahat ng ating mga kasamahan na Hakbang Maisog. Kasama ko po yung grupo ng ibang Region 1, Region 2, and Region 3 nitong nakaraang Sabado. Diyan po ginanap sa Angeles City, Pampanga. Maraming salamat. At nung hapon naman ho, ako ay babalik ng Metro Manila upang harapin naman ang Hakbang ng Maisog National Capital Region, supporters and friends na ginanap naman sa Quezon City. So tuloy-tuloy po ang pagpapalakas ng hanay ng Hakbang ng Maisog. Maaari po kayong bumisita sa official page nito, kagaya ng tanong ni Kiko Dumlao, upang makapag-register po kayo online. Pwede na po iyan. Marami pong salamat sa inyong interes sa Hakbang ng Maisog. Muli, ang Hakbang ng Maisog po ay patuloy na nananawagan at may prinsipyo at paninindigan calling for transparency, accountability, peace, and security. And going back to our topic today, which is the PCCI statement o yung pahayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, marami po ang nagtatanong sa akin, ano raw po ang aking pananaw, bakit ngayon lang sila nagbigay ng ganitong pahayag. Unang-una, ako ay nagpapasalamat pa rin at may ganitong pagpuna mula sa pinakamalaking at aktibong samahan
ng mga negosyante, mamumuhunan at mga employers dito sa ating bansa, yung PCCI, yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, sapagkat sila ay apektado. Bakit ano raw ho ang aking pananaw kung bakit ngayon lang sila naglabas ng ganitong pahayag? Ang akin pong personal na pananaw at opinion, perhaps it is only now that the PCCI, its members, as well as the employees of all company or employer members of PCCI, perhaps, probably, it is only now, si Jeff Bernaldez, hi Jeff Bernaldez, perhaps it is only now that it finally dawned on our friends in the PCCI, its members, our valued employers, maaring ngayon lamang na sila ay tumagos sa kanila that essentially the middle class are left to fend for themselves. Yung middle class, yung mga mamumuhunan, wala pong ibinibigay na tulong o saklolo ang pamahalaan sa kanila. Sapagkat maaari, ito ulitin ko sa aking pananaw, ay finally ay napagtanto ng mga PCCI members through their president na panay doon lamang sa targeted section of our community, of our country, yung mga may hirap, yung mga walang trabaho, ang binibigay panay ayuda gamit ang AKAP, gamit ang AIX, gamit ang 4Ps, at kung ano-ano pang ayuda na ibinubuhos ng gobyerno. Samantalang yung nagpabigay ng empleyo, yung nagbibigay ng buwis, nagbabayad ng buwis, nagbibigay ng revenue o kita sa gobyerno, walang ibinibigay na tulong. Bagkus, kadalasan ay sila'y nahaharas pa ng mga regulators. Whether it be kung sila'y nag-i-import or importer po sila or exporter, nahaharas ng mga tiwaling empleyado, kawani at opisyal ng Bureau of Customs. Ganon din sa mga LGU, nakakaranas din sila ng kung ano-anong harassment o panggigipit o some call it extortion, all the way hanggang sa iba pang ahensya na merong regulatory power or powers kung ano man po ang kanilang industriyang kinasasapian. So probably that's one reason. At in the alternative, maaari, kaya ngayon lamang nagbigay ng isang bukas at matapang na pahayag ang Philippine Chamber of Commerce and Industry at sinabi na source of corruption ang ating pangbansang budget. Na matagal ko nang sinasabi na ang punot dulo, ang simula't katapusan ng korupsyon sa ating bansa ay ang ating taunang budget. Maaari kay Fai Mifi watching here in Macau, salamat sa iyo. Kay Elma Donaire, good morning Sir Attorney Vic, magandang umaga din sa iyo. Kay Miv Lucky Demetria, good afternoon Attorney Vic Rodriguez watching from Tokyo. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Yun nga ho, at maaari in the alternative, the PCCI, yung kanilang mga officials and members, maaari they have waited patiently for this moment or for this opportunity in issuing a very, very strong, truthful, and talagang walang patumpik-tumpik na pahayag na ang ating taunang budget, lalong-lalo na yung 2025 national budget ay source of corruption, sa kadahilanan. Again, this is just my personal take and opinion on the matter. And tingin ko, sadya nilang pinalagpas muna yung election period at yung campaign season. Nang sa ganoon ay hindi sila makaakusahan o mapagbintangan na sila ay engaging in partisan political activity o sila ay namumulitika o sila ay trying to shape public opinion one way or the other that could all the more alter yung resulta ng 2025 midterm election. Na nakita naman natin, if it is a referendum, it was a rejection, a resounding rejection na ibinigay sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos dahil mali nga ho talaga ang direksyon tinatahak ng ating kasalukuyang administrasyon. So, yung sa PCCI statement na sinasabing source of corruption,
Diyan daw po nagmumula ang korupsyon sa ating taunang budget. Ulitin ko, ito yung naging pahayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Bagamat ito po ay matagal lang napapag-usapan, subalit ngayon lamang sila naglabas ng bukas, matapang at walang patumpik-tumpik na pahayag. Again, sa aking opinion, dalawang bagay maaari kung bakit ngayon lamang, sapagkat yan ho yung mga mensahe sa aking natanggap ko kahapon pa. Unang-una, maaring it is only now that it has dawned on them that the middle class are left to fend for themselves. Short, bahala kayo sa buhay niyong middle class, yung mga manggagawa, yung mga kumikita, yung mga nagbabanat ng boto, walang ayudang natatanggap sa gobyerno at ang binibigyang prioridad ay yung mga standby, yung tamad, yung ayaw magbanat ng boto, dinaig pa nila yung mga araw-araw gumigising ng maaga para mamasahe, para hindi malate sa trabaho, yung ating mga kaibigang waiters, yung mga nagtatrabaho sa service industry, nagsisikap, nagtsatsaga, binubuwisan, nagbabayad ng buwis, pero hindi binibigyan ng kaukulang tulong ng gobyerno. Maari yun, tinamaan na rin ang diwa ng mga miyembro ng PCCI, or maari din naman, matagal na silang merong posisyon sa usaping ito. Minabutit, minarapat lang marahil nila na wag na munang magbigay ng pahayag sapagkat yun nga po ay election period at dumating nga yung campaign season. Ayaw naman po siguro nila na sila ay maakusahan na engaging in partisan political activity o namumulitika sa madaling sabi. Kanya inantay nila yung pagkakataon na timely pa rin po ito, relevant po ito. Lahat po ng usapin tungkol sa unconstitutional, invalid, unlawful, immoral, and illegal 2025 national budget will always be relevant and timely until and unless meron na pong final resolution mula sa Korte Suprema.